Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon. Another reading and this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Saji at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na ating pong mapipick up sa pagbasa na to para sa iyo, Saji, at sa person mo. You're so special. Okay, as sabi dito, you are truly divine. I've never felt energy like yours before. And I can't get enough. Okay. So, Saji, this could be a message for both of you, ikaw at saka sa person mo. So, sinasabi dito na ikaw ay isang tao na napaka-espesyal. Ang tingin niya sa iyo ay ikaw ay somebody na divine, no? Kung gaba, hindi ko alam yung divine sa Tagalog. Hindi niya naramdaman itong ganitong klaseng enerhiya sa kahit kaninong na-meet niya before. Parang dahil dyan, parang alam mo yung gustong-gusto ka niya. Gustong-gusto ka niyang makasama, makapiling o maging kayo talaga. It's because nakita nga niya na kung gaano ka ka-special na tao. Just napakaganda, di ba? I mean, for someone to see you to be special, medyo malakas na yung dating, di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao, syempre, ang tingin sa'yo ay special ka. It's only like a few that would really see yung ano mong yun yung traits mong yun. Normally, ang nakakakita nun is the one who's really interested in you, yung merong feelings towards you. Kasi kung ordinaryong tao lamang, hindi naman talaga niya masyadong makikita yun eh. Makita man niya, but hindi niya talaga bibigyan ng ganong kahalaga o importansya. Compare mo sa isang tao na talagang in love sa'yo. Okay? So, tingnan natin sa tarot. We have the Empress, the Ace of Pentacles, the Devil, the Hermit, the Wheel of Fortune, and the Prince of Pentacles. Bottom niya is the Prince of Cups. Okay? Now, sa other side, we have the Chariot, the Wheel of Fortune, the High Priestess, the King of Cups, the Knight of Pentacles, and the Moon. Bottom niya is the Eight of Swords. Okay, Saji. So, bago tayo mag-start, I just want to let you know na I chose this side for you, Saji. Now, if in case na yung mga cards dito doesn't
resonate with you, just please take the other side. Ngayon, meron kasi nagko-comment na hindi naman yan ako sa person ko yan. So, mali ka. That's why I keep telling you sa cards, no, sa reading natin, kung matagal na po kayong nakikinig sa akin, lagi ko po sinasabi, take it as it resonates. Kunin mo kung ito ay bagay sa iyong sitwasyon. Okay? Sabihin kung hindi ito bagay sa iyo, number 1, hindi ito ang reading para sa iyo. Number 2, ibig sabihin kung ganito po yung setup, hindi ka dito sa side na to, dito ka sa kabila. So, pwede kasi na makuha muna natin yung energy ng person mo bago ikaw. Okay? But for the purpose of the reading, I'm choosing this side sa'yo, Sanji. So, I'll just continue with the reading. Okay? Now, the Empress. This is an energy coming from a Libra or a Taurus. Ikaw yung sinasabi natin dito na truly special. Si Empress is a special person. Ito yung energy na talagang masasabi mong super siya, kaiba-iba, sapagkat siya ay nagsasabi o nagpapakita na ganun siya ka-confident. Alam niya kung sino yung sarili niya. In other words, alam niya yung value niya. Hindi siya humahabol sa mga relationship o sa pag-ibig. Siya yung hinahabol kasi alam nga ng mga tao na kung gaano siya ka-valuable o gaano siya ka-importante o gaano siya ka-special. No? Siya yung kung ba nagre-represent ng love and abundance. Ang Empress kasi has the capability to grow, dumami, magparami. No? Yung tipong ganon. And with the Ace of Pentacles, it is a new beginning. Panibagong pag-uumpisa na something na very solid, no, na talagang nakikita mo yung halaga nitong tao na to. No, hindi lang siya yung sabi nga nila hindi lang yan drawing. Totoo yan. May halaga to. Nga lang, with the devil energy, this is something that is negative. You know, may dala siyang negative energy. Maybe with the Hermit, this is an energy coming from Virgo. Ito yung energy coming from a Capricorn. You tend to think, overthink things. Madalas kang, alam mo yung pinag-iisipan mo mabuti bago ka kumilos o magkaroon ng desisyon. Which is sometimes, dahil nga over, the word over, is causing you to have this devil energy. No, yung negative yun Anything na is sobra, yung sobra talaga, hindi na mabuti. Okay ka lang mag-isip, pero yung overthinking, yung sobra-sobra ng pag-iisip, hindi na yung maganda. Kasi kung gaba naisip mo na, tapos iisipin mo pa ulit, at ulit, at ulit, at ulit, anong ibig sabihin nun? Hindi ka sigurado. You're not sure. That's why you keep overthinking. Trying to get the answer. Ano ba hindi ka sure? Ano ba yung nagka-cloud dun sa isipan mo para hindi ka maging sigurado at hindi ka makagawa ng desisyon? Is it fear? Kasi kung yun ang sagot, then alam nyo naman, fear is not true. Hindi yan totoo.
ang fear is just your mind making it up. Diba? Ginagawa lang ito ng utak mo, ng isip mo, kaya ka takot. Kung hindi mo siya iniisip, hindi ka matatakot. Kasi yung kinokontrol mo, kung gaba, you're feeding your mind, pinapa-realize mo sa isipan mo na, oo, kasi baka ganito nga mangyari. Baka yun nga mangyari, kasi kakaisip mo eh. Kung gaba, binibigyan mo ng energy yung thought na yon, na hindi mo pa nga sure kung talagang ganon. Naisip mo lang. It is just your thought saying, not your intuition. Iba yung intuition na. Intuition is really something within you. As if it is your soul saying to you na, hindi. Tama yan. Tama na. Huwag ka nang maggumanyan. Iba yung pag-iisip at iba yung intuition. Okay? Now here, with the Wheel of Fortune, magbabago ito. It will change for the better. Diba? Usually, yung takbo ng gulong ng kapalaran ay para sa iyo, to your favor. And yung pagbabago na to would bring a new offer of being serious or solid, something very solid or something that is very tangible, na nahahawakan mo, yung sigurado ka, kahit maliit pa lang to, nag-uumpisa pa lang, but still, andun yung offer ng pagiging serious niya sa'yo. Kasi, bakit ba maliit lang? Kasi maybe your person is still trying to test you or see kung talaga nga bang ano magiging reaction mo. Hindi ka naman mag-offer agad ng marriage, di ba, sa isang tao na hindi mo pa alam kung in love din sa'yo, di ba? That would be crazy. Siyempre, paunti-unti, you let the person know na, hey, I like you. Can we date? Yung mga tipong ganun. Can we have a cup of coffee? Or you would like to have a cup of coffee with me? Mga tipong ganun. Paunti-unti lang. Pero at least nakikita mo na may interest. Siyempre, tinitest mo kung oo o hindi, di ba? Now here on the other side, the Chariot. Again, energy coming from a Cancer. So you want to move forward, no? Gusto mong gumalaw. Gusto mong may movement, may direksyon na pupuntahan. Kasi nga, yung Wheel of Fortune, again, I'm telling you, both of you are having these cards. Magkakaroon ng change. Both of you is gonna have that change, yung significant change sa inyo. You, by moving forward, would definitely cause that change, a better change. And this is the intuition that I'm talking about, the High Priestess. Sinasabi kasi ng intuition mo, come on, gawin mo to. Gawin mo tong paggalaw na to. Kasi itong mangyayari. Ang mangyayari, dadating yung love of your life. The King of Cups. An energy coming from a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. The High Priestess is an energy coming from a Pisces. This is a Cancer. Kung gaba parang, kita mo na medyo, you're heading towards a water sign. Now, yung pagdating nitong water sign na to, medyo mabagal. Okay, sabihin na natin. With the Knight of Pentacles, mabagal lang siya kumilos. Dahan-dahan. Unti-unti, baby steps. Slowly but surely. Kasi, syempre, tinitignan niya eh. No? He's trying to still test the waters kung ito na ba yung tao na to for me. Anong gagawin kong plano? What is the strategy? What is the plan? Paano ko to gagawin? No? Yun yung mga ganong galaw. Kasi with the moon, again, this is an energy coming from Pisces. You don't know what's gonna happen.
there are things that are there are things that are unknown, or hindi mo talaga masabi, o hindi ka sure, may sikreto or hidden, kept hidden, hindi mo pa nakikita. Kaya ka mabagal, no? You're just trying to be cautious, o naninigurado ka lang para alam mo yung movement mo na tama. Kasi siguro ayaw mo magkamali, which is perfect lang, no? Tama lang. Ayaw mo magkamali. Kasi nga, dito, the way you see this person is somebody na special. Kaya kung gaba parang yung trato mo sa kanya is different also. It's something special as well. Kaya dinadahan-dahan mo. Kasi ayaw mong magkamali. Kaya nga siguro baka dito, yan, pinag-iisipan mo mabuti. Ano bang strategy ko dito? Paano ko ba ito i-handle? Mag-o-offer ba ako ng some things to show this person that I'm serious sa'yo, that I really like you? It's just okay lang. Let us see kung ano yung outcome. We have the Two of Swords, the Nine of Wands, and the Moon again. So we have repeating cards, no? Ang sinasabi dito, Two of Swords. Siyempre gumagawa ka pa ng decision. You're trying to make that decision. Kasi hindi ka pa sure. Kung gaba parang nag-aalilangan ka. Kung gaba you're on a crossroad. Kung gaba tipong, left, right. Yung ganun. And, nag-worry ka dito. You often think of this every night. Ano bang gagawin ko talaga? Ano ba? Please, help me. Ito yung sinasabi ko na nag-overthink ka na eh. Gabi-gabi iniisip mo kasi. Iniisip mo isang bagay na hindi mo naman alam kung ano. The Moon. The Moon. Hindi mo talaga maiintindihan, hindi mo makukuha yun. Unless you use your intuition, no? Unless you use this. Kita mo kung ano siya, ayun yung Moon. Hindi mo maintindihan kung hindi mo gagamitin ang iyong intuition pagdating sa sitwasyon na to. Kung ano sinasabi ng iyong inner voice, no? Not your thoughts, ha? Hindi yung isip mo, hindi yung inner voice within you. Something deeper. Yung inner voice na yan, I believe it comes from our soul. Galing sa ating kaluluwa. Kaya yan sinasabi na, di ba, yung maliit na boses na yan, pakinggan mo yan kung ano talaga sinasabi sa'yo. At paniwalaan mo. Sundin mo. Kasi hindi ka yan mamaliin. Hindi, that intuition would normally lead you to the right path. Dadaling ka niya sa tamang daan. Kung bakit lang minsan nami-misguide ka, kasi kinukontra mo. Diba? Aminin. Kinukontra nyo minsan. Hindi totoo yan. Gumaganong kayo. Wherein dapat hindi. Dapat ini-embrace nyo yung sinasabi niya. Kasi lahat tayo may intuition. Regalo yan ni God sa atin. Nung pinanganak tayo, binigyan niya na tayo niyan. Kasi binigyan niya tayo ng karapatan na pumili. Yung free will na tinatawag. Now, how can we do that choosing, that free will, if you don't have that intuition? Diba? Yung guide na magsasabi sa atin, take this one, or take the other one, or don't take that, don't do this, not now. Yung mga ganun. Hindi mo malalaman kung ano to
kung hindi mo to gagamitin, yung intuition na to. Okay? So that's very clear, Saggy. Let us see kung ano yung message na gusto sabihin sa'yo ni Angel. Ask for help from others. Okay? Ikan daw ng tulong sa ibang tao. The situation will improve. Okay? And a year from now. Okay, so kung mingi ka ng timing, sinasabi dito maybe a year from now, mangyayari na. If you ask help from others, maybe you ask God, you ask your angel, pray, or maybe kung naniniwala kayo for personal readings, yung mga ganon. Definitely, the situation will improve. Magkakaroon ng pagbabago. Kasi nga, andito yung Wheel of Fortune, no? These two cards. Both of you have the Wheel of Fortune. So, magbabago talaga yung sitwasyon. Iikot siya sa iyong pabor. And it will happen a year from now. Kung kailan mas okay kayo. Yun yung mga rason kung bakit matagal pa. Kasi may kailangan pang gawin. May kailangan pang mangyari. Okay? So, kung kanino mang Saggy itong nakuha natin na energy, ngayon sa pagbasa na to, sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.